Kamakailan lamang, nawalan ang mundo ng social media sa Pilipinas ng isang bulaklak na nasa kasagsagan ng pamumukadkad. Samantala, isang pamilya ang nawalan ng kanilang pinakamamahal na anak na babae. Sa likod ng mga nakamamanghang at artistikong mga larawan ay nakatago ang isang mapait at brutal na katotohanan. Sino ang mag-aakala na ang isang respetadong alagad ng sining na maihawak na kamera ay pwedeng mag-anyong demonyo na kikitil sa buhay ng iba? Gaano nga ba kalinis na natakpan ang karumaldumal na krimeng ito? Mabubunyag ba sa liwanag ng katotohanan ang pinakamalalim na pagdurusa ng biktima? Halina't sundan natin ang paglalakbay upang lutasin ang kasong ito. Nobyembre 2022, ramdam ang lamig ng panahon sa matataas na lugar ng Bukidnon at nababalot ng makapal na hamog ang daan papasok sa isang liblib na pine forest malapit sa Lawa ng Apo. Isang grupo ng mga kabataan mula sa Maynila, sa kanilang biglaang road trip, ang naligaw sa kaibuturan ng gubat na halos 50 kilometro ang layo mula sa sentro ng lungsod ng Valencia. Nawalan ng signal ang Waze at GPS sa kanilang mga cellphone. Padilim na ang paligid kaya napilitan silang sundan ang isang maliit na daanan sa pag-asang makahingi ng tulong mula sa mga lokal na residente. Mula sa malayo, tinamaan ng ilaw ng kanilang flashlight ang isang moss green na tent na nakatayo ng mag-isa sa tabi ng isang maliit na ilog. Nakahinga sila ng maluwag. Nagmadali silang lumapit at sumigaw upang tumawag ng pansin, ngunit walang sumasagot. Bahagyang nakabukas ang pinto ng tent at isang nakagigimbal na tanawin ang sumalubong sa kanila. Isang dalaga ang nakahandusay at hindi gumagalaw sa ibabaw ng sleeping mat, ang kanyang katawan ay namumutla at nangingitim na, suot ang manipis na damit na magulo at gusot-gusot. Agad na dumating ang mga pulis mula sa Police Regional Office 10, JK Negatibo 10, sa Northern Mindanao at naglagay ng police line sa malawak na lugar. Ang kondisyon sa loob ng tent ay nagpapakita ng pagmamadali, ngunit walang senyales ng matinding panlalaban. Ang lahat ay tila maayos na nakaayos. Tila may kamay na sadyang naglinis at nagbura ng mahahalagang bakas. Ang biktima ay isang dalagang may magandang hubog ng katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay basa pa. Ang kanyang magandang mukha ay nangingitim sa mga pasa at sa kanyang liig ay may malalim na bakas ng pagsakal. Ang suot niyang damit ay mukhang isinuot lamang ng bara-bara at hindi angkop sa napakalamig na panahon sa kabundukan. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, nakatagpo ang soko team ng maliliit na piraso ng balat na nagpapahiwatig ng huling mahinang paglaban bago siya binawian ng buhay. Ang tubig sa kanyang baga at ang kondisyon ng bangkay ay nagpapahiwatig na siya ay namatay sa pamamagitan ng pagkalunod at tinatayang namatay siya mga 2 araw na ang nakararaan. Sa paligid ng tent, malinaw na nakatatak sa basang lupa ang bakas ng sapatos ng isang lalaki at ang gulong ng isang motorsiklo na tila bago pa. Ang balita tungkol sa pagkatagpo ng bangkay ng isang magandang dalaga sa loob ng tent sa gitna ng gubat ay mabilis na kumalat sa mga barangay sa paligid ng Lawa ng Apo. Sari-saring espekulasyon ang nagsulputan. May mga naghinala na ito ay crime of passion dahil sa love triangle. May iba namang nag-akala na ang biktima at ang kasintahan nito ay nagtangkang magpakamatay sa gubat, ngunit nabigo ang isa. Ilang tao naman ang nagpupumilit na ito ay robbery with homicide, dahil ang dalaga ay nag-iisang naglalakbay dala ang maraming mamahaling gamit. Ang pangyayaring ito ay naghasik ng takot at kilabot na bumalot sa lugar na dati payapa. Isang Special Investigation Task Group mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, ang binuo ng gabing iyon, tinitipon ang pinakamagagaling na investigador. Ang pangunahing prioridad nila ay kilalanin ang biktima upang mabuksan ang unang buhol sa kasong ito. Walang ni isang o dokumento ang natagpuan sa lugar. Ang panawagan para sa missing person na may mga katangian ng biktima ay agad na ipinakalat sa buong Pilipinas. Sa loob lamang ng isang araw, isang ulat mula sa NFERPO, National Capital Region Police Office, sa Maynila ang tumugma sa datos. Isang pamilya ang nag-report na ang kanilang anak na si Clara Tolentino, 22 taong gulang, ay nawalan ng kontak sa hindi maipaliwanag na dahilan matapos magpaalam para sa isang work trip sa Mindanao. Nagulat ang buong Pilipinas nang ihayag ang pagkakakilanlan ng biktima. Si Clara Tolentino, o mas kilala sa kanyang screen name na Clara T, ay isang sumisikat na Instagram influencer at modelo na may daan-daang libong followers sa iba't ibang social media platforms.
Si Clara ay hindi lamang basta pangalan sa mundo ng modeling sa Maynila. Siya ay isang penomena. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya ng mga manggagawa sa Bukidnon, maagang nagpakita si Clara ng ambisyon na baguhin ang kanyang kapalaran. Lumawas siya sa Maynila upang simulan ang kanyang karera sa edad na 18. Nagsimula siya sa iba't ibang raket bago tuluyang pumasok sa mundo ng modeling. Gamit ang kanyang matangkad na tindig, perpektong hubog ng katawan, at mukhang photogenic, mabilis na nakuha ni Clara ang atensyon ng marami. Dala niya ang estilong sensual at matapang. Hindi siya nag-aatubiling gumawa ng mga photoshoot na out of the box. Puno ng sining, ngunit kadalasan ay nagdudulot din ng kontrobersya. Sa social media, ang buhay ni Clara ay tila serye ng mga mararangyang bakasyon sa Boracay at Siargao, mga mamahaling designer clothes, at malawak na koneksyon sa showbiz industry sa Maynila. Ngunit para sa kanyang mga malalapit na kaibigan, si Clara ay isang dalagang sentimental, puno ng pangarap at laging nag-aalala para sa kanyang pamilya sa probinsya. Siya ang breadwinner ng pamilya. Bawat pisong kanyang kinikita ay lagi niyang itinatabi upang ipadala sa kanyang mga magulang. Ang sirkulo ng relasyon ni Clara ay medyo masalimuot. Maraming lalaki ang naghahabol sa kanya, mula sa matatagumpay na negosyante hanggang sa mga binata sa industriya. Gayunpaman, hindi siya kailanman hayagang umamin ng relasyon. Lagi niyang pinapanatili ang imahe bilang isang babaeng misteryosa at independent. Sinimulan ng mga investigador na halukayin ang digital footprint ng biktima. Ang huling post ni Clara sa Instagram ay isang larawan niya na nakaupo mag-isa sa isang kapihan na may background ng kabundukan ng Bukidnon na may caption na Spontaneous Creative Trip. Abangan ang super cool concept na ilalabas namin soon. Sinundan ng mga investigador ang datos ng cellphone mula sa telco provider. Ang kanyang cellphone ay tuluyang nawala ng signal sa gilid ng gubat kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Ang huling mensahe sa messenger na ipinadala niya sa isang matalik na kaibigan ay nagsasabing, "Nasa shoot ako ngayon kasama si Kuya Beste. 2 taon ko na siyang katrabaho. Kaya safe naman. Gagawa kami ng concept shoot ala prinsesa ng tribong Higaonon. Tunog kakaiba, diba? Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, siguradong rocket ang career ko." Sino ang Kuya Beste na tinutukoy? Mula sa salaysay ng pamilya at mga kaibigan, ang unang mahalagang piraso ng puzzle ay nabunyag. Siya ay si Beste Gonzales. Isang freelance photographer na medyo kilala sa Maynila na matagal ng katrabaho at nakagawa ng maraming iconic shots para kay Clara. Bilang tugon sa petistang ito, agad na ipinatawag ng pulisya ang makeup artist na si Marie Ocampo at ang driver na si David Reyes na kasama sa grupo. Kinumpirma ng dalawa na matapos ang pangunahing photoshoot, si Beste mismo ang nakiusap kay Clara na magpaiwan muna upang kumuha ng ilang karagdagang larawan na nakabikini sa tabi ng ilog at pinauna na silang pauwiin upang makatipid sa gastos. Si Beste mismo ang naghatid sa kanila sa Laguindingan Airport. At iyon na ang huling beses nilang nakita si Clara na buhay. Ilang libong kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen, sa isang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City, DEC, Maynila, ang buhay ay tumatakbo sa isang kakaibang katahimikan. Si Beste Gonzales, ang 39 anyos na litratista, ay abala sa harap ng kanyang computer, nag-edit ng mga larawan mula sa kanyang pinakabagong fashion shoot. Pumasok ang kanyang asawa dala ang isang tasa ng kape at malambing na nagtanong tungkol sa kanyang work trip sa Mindanao. Ngumiti si Beste at nagkwento ng pahapyaw tungkol sa maayos na trabaho at magagandang resulta ng mga larawan. Ngunit ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ni Clara Tolentino. Nakikipaglaro pa siya sa kanyang maliit na anak na lalaki, nananatiling ulirang asawa at mapagmahal na ama sa mata ng kanyang pamilya. Nag-upload pa siya ng ilang larawan ng landscape ng lawa ng apo sa kanyang social media account na umani ng maraming likes at papuri. Sa likod ng kanyang perpektong maskara, walang sinuman, kahit ang kanyang sariling asawa, ang makapaghihinala na nagtatago siya ng isang karumaldumal na sikreto. Umaasta siya na parang walang nangyari. Tila ang biyaheng iyon ay puro trabaho lamang at ang pagkawala ni Clara ay walang kinalaman sa kanya. Samantala, sa Mindanao, ang gulong ng investigasyon ng EC negatibo 1-0 ay hindi huminto kahit isang saglit.
Ang datos mula sa mga cell towers ay naging matibay na ebidensya na tumpak na nagtuturo na ang cellphone ni Beste at Clara ay nasa iisang lugar, ang crime scene, sa oras ng kamatayan ng biktima. Ang signal ng cellphone ni Beste ay na-trace na gumalaw diretsyo papunta sa Lagindingan Airport at lumipad pabalik ng Maynila. Samantalang ang cellphone ni Clara ay tuluyang namatay. Kasunod ng pahayag ng dalawang saksi, natunto ng investigation team ang lokal na karenderya kung saan huling kumain ng hapunan ang grupo. Kinumpirma ng may-ari ng karenderya na nakita niya sina Beste at Clara na umalis na magkaangkas sa isang inarkilang trail bike. Ang turning point ng kaso ay nagmula sa isang lokal na magsasaka. Tumestigo siya na nakita niya ang isang lalaking malaki ang pangangatawan na hawig ni Beste na nagmamaneho ng parehong motor, angkas ang isang dalaga, papasok sa mas liblib na daan patungo sa gubat noong umagang iyon. Ilang oras ang lumipas, nakita niyang bumalik ang lalaki ng mag-isa na tila balisa ang mukha. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo. Ngunit kulang pa ng isang mahalagang kawing ang mga investigador upang maikordon ang krimeng ito, ang motibo. Bakit ang isang litratista na may masayang pamilya at matatag na karera ay magagawang patayin ang isang batang modelo sa brutal na paraan? Upang sagutin ang tanong na ito, nagpasya ang mga investigador na ipatawag muli ang makeup artist na si Marie Ocampo, na sa pakiramdam nila ay may itinatago pa noong unang interogasyon. Sa harap ng porsigidong pagtatanong ng mga investigador, bumigay si Marie, umiyak at ibinunyag ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang ugnayan ni Beste at Clara ay hindi lamang basta magkatrabaho. Sa loob ng mahigit isang taon, nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Si Beste, na isang pamilyadong lalaki, ay nahulog sa bitag ng pag-ibig sa maganda at ambisyosang modelo. Nabaliw siya at naging possessive sa antas na hindi na normal. Siya ang gumagastos sa pamumuhay ni Clara, binibilhan ito ng mga designer items, kapalit ng pagiging exclusive muse nito. Ngunit nitong mga huli, habang pataas ng pataas ang karera ni Clara, nagsimula siyang makaramdam na nasasakal at nais na niyang tapusin ang bawal na relasyong ito. Ayaw niyang matali ang kanyang kinabukasan sa isang lalaking may pamilya na. Ang salaysay ni Marie ay nagbigay ng ibang-ibang larawan. Ang madalas na pag-aaway, ang mga seloso at possessive na mensahe ni Beste, at ang takot na nagsimulang sumilip sa mga mata ni Clara sa mga huling araw niya. Ang biyahe papuntang Bukidnon, ayon sa hinanakit ni Clara, ay ang pagkakataon niya upang tuluyan ng magpaalam. Ang motibo sa pagpatay ay malinaw na ngayon, selos, pag-aari, at takot na mabunyag ang lahat. Hawak ang mga susing ebidensya, nagpasya ang investigation team na huwag magpadalos-dalos. Isang special task force mula sa ICC negatibo 1-0 ang lumipad pa Maynila upang makipag-ugnayan sa Interpol sa ilalim ng dahilan na imbitasyon para magbigay ng pahayag upang tumulong sa investigasyon sa pagkawala ni Clara Tolentino. Nang makita ang mga pulis sa pintuan ng kanyang kondo unit, saglit na nagbago ang mukha ni Beste Gonzales. Ngunit mabilis siyang kumalma. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagganap ng perpekto bilang nag-aalalang katrabaho. Isang kuya na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang kapatid sa industriya. Ikinuwento niya ng tuloy-tuloy ang alibi na kanyang inihanda. Matapos ang photoshoot, may tumawag kay Clara na isang lalaking kaibigan na bago lang nitong nakilala at sinundo ito. Samantalang si Beste ay bumalik sa hotel upang magpahinga bago lumipad pabalik ng Maynila kinabukasan. Ipinakita niya ang napaka-kooperatibong ugali. Sa loob ng interrogation room, naging tensyonado ang paligid. Inilatag ng mga investigador ang bawat detalye, mula sa testimonya ng magsasaka na nakakita sa kanya na dinala si Clara sa gubat, hanggang sa location data ng cellphone. Mariing itinanggi ni Beste ang lahat. Matalas ang kanyang mga argumento, madulas ang kanyang mga sagot na tila memoryado na. Ngunit nang ilabas ng investigador ang huling hiling, upang mapatunayan na wala kang kasalanan at maalis ka sa listahan ng person of interest, hinihiling namin ang iyong FDG sample para itugma sa mga bakas na natagpuan sa crime scene. Isang kislap ng takot na hindi maitago ang dumaan sa kanyang mukha. Alam niyang ang pagtanggi sa oras na iyon ay katumbas na rin ang pag-amin. Habang nagangalit ang ngipin, pinirmahan niya ang waiver. Ang kanyang nanginginig na kamay ay kumuha ng cotton swab upang pahiran ang loob ng kanyang pisngi. Hindi niya alam, sa sandaling iyon ay pinirmahan na niya ang sarili niyang hatol.
Agad na ipinadala ang sample sa crime laboratory. Nang gabing iyon, ang buong investigation team ay pigil hiningang naghintay. Samantala, isang surveillance team ang lihim na nagmamanman sa bawat galaw sa kondo ni Beste. Ang litratista, matapos bumalik galing istasyon ng pulis, ay hindi na napanatili ang kalmadong itsura na lagi niyang ipinapakita. Alam niyang malapit nang matapos ang kanyang palabas. Bukas ang ilaw sa kanyang unit sa buong magdamag. Iniulat ng mga nagmamanman na wala siyang tigil sa paglakad-lakad sa kanyang kwarto, nag-i-impact ng damit at pera sa isang malaking backpack. Malinaw na naghahanda siyang tumakas. Madaling araw kinabukasan, dumating ang resulta ng forensic test. Ang ni Beste Gonzales ay 100% na tumugma sa sample na nakuha sa ilalim ng kuko ng biktimang si Clara Tolentino. Hawak na nila ang hindi mapasusubali ang ebidensya. Agad na inilabas ang warrant of arrest. Ang pinto ng impyerno ay handa ng sumara para sa kanya. Nang magsimulang sumikat ang araw, binuksan ni Beste ang pinto ng bahagya, sumilip ng maingat sa paligid, at hinila ang backpack na inihanda niya upang tumakas. Tiempong-tiempo, sabay-sabay na sumugod ang mga operatiba mula sa lahat ng direksyon. Police 2. Huwag kang kikilos. Beste Gonzales, arestado ka. Nanigas siya sa kinatatayuan. Nahulog ang backpack mula sa kanyang pagkakahawak, tumapon ang pera at mga damit. Ang kanyang mukha na puno ng takot at kawalan ng pag-asa ay isang pag-amin na walang salita. Tapos na ang kanyang teleserye. Sa interrogation room ng negatibo 1-0 sa Mindanao, ang hangin ay mabigat at nakasasakal. Ang malamig na pader ay tila humihigop sa bawat tunog. Kaharap ang mga veteranong investigador, pinanatili pa rin ni Beste Gonzales ang matigas at walang pakialam na mukha. Nakaupo siya ng nakadikwatro, nakahalukip-kip at may matapang na tingin. Sa loob ng ilang oras, paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linya, wala akong alam. Wala akong kinalaman dyan. Nasaan ang ebidensya? Kumbinsido siyang nabura niya ang lahat ng bakas. Sigurado siyang perpekto ang kanyang palabas, pero nagkamali siya. Gusto mo pa ring magdena, Beste Gonzales? Ang hepe ng mga investigador ay naglapag ng isang makapal na folder sa mesa. Ang salaysay ng mga saksi, location data, lahat ay direktang tumuturo sa iyo. Pero baka kailangan mo ng isang bagay na hindi mo pwedeng pasubalian. Binuksan niya ang huling pahina at itinulak ang isang papel ng lab result patungo kay Beste. Ito ang resulta ng FFI analysis mula sa balat sa ilalim ng kuko ng biktimang si Clara Tolentino. Ang resulta, 100% match sa sample mo. Ito ang boses ng taong wala na. May sasabihin ka pa ba? Ang mga mata ni Beste ay napako sa nakasulat na 100% match. Ang maskara ng kanyang pagiging kalmado ay nabasag at nagkadurog-durog. Bumagsak ang kanyang balikat. Ang kanyang maputlang mukha ay naging kulay abo. Nanginig siya ng matindi. Tumagaktak ang pawis sa kanyang noo. Tinitigan niya ang papel na parabang nakakita siya ng multo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inuko ang kanyang ulo sa mesa, hawak ito ng 2 kamay. Ang hagulgol ng isang lalaking halos 40 anyos na ay bumasag sa katahimikan. Tapos na ang palabas. Ipinakita na ng demonyo ang tunay niyang anyo. Matapos ang ilang sandali, inangat ni Beste ang kanyang ulo. Ang kanyang namumulang mga mata ay tila blanko. Sinimulan niya ang kanyang karumal-dumal na pag-amin, isang kwento tungkol sa obsesyon na hindi malusog, tungkol sa pagnanasa at pag-aari na bumago sa isang alagad ng sining upang maging isang mamamatay tao na may malamig na dugo. Ako. Nakilala ko si Clara 2 taon na ang nakakaraan, garalgal ang kanyang boses. Noon, isa lang siyang hindi kilalang modelo. Pero nakita ko ang apoy sa loob niya. Isang ambisyon na nag-aalab. Ang ganda niya ay hindi lang sa pisikal, kundi sa tapang sa mga mata niya. Naobses ako. Alam kong kailangan ko siyang maangkin. Ikinuwento ni Beste na siya ang masugid na lumapit kay Clara, nangakong gagawin itong isang bituin. Ginamit niya ang kanyang talento, koneksyon, at pera para i-promote si Clara. Lumikha siya ng mga iconic photos na nagpataas sa pangalan ni Clara. Pero lahat ng iyon ay may kapalit. Pinilit niya si Clara na maging exclusive muse niya. Maging pag-aari niya, pisikal man o mental.
Si Clara, dala ng ambisyon na baguhin ang kapalaran, ay tinanggap ito. Ang kanilang relasyon ay hindi pag-ibig, kundi isang palitan ng laman at pera na puno ng kwentahan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, pera, gamit, glamorous trips. Itinuring ko siyang pinakaperpekto kong obra, bilang personal kong pag-aari. Nabulag ako sa selos. Kontrolado ko ang bawat text niya, bawat tawag, bawat relasyon. Kahit may ibang lalaking naglalike lang sa litrato niya. Nagagalit ako ng sobra. Ngunit nang lalong sumikat si Clara, nagsimula siyang makaramdam ng sakal. Napagtanto niya na ang pagiging possessive ni Beste ay isang kulungan. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa iba, naghahanap ng daan tungo sa kalayaan para sa sarili. Iyon ang nagsindi sa galit ni Beste. Nagsimula siyang magsinungaling sa akin, lihim na nakikipagkita sa ibang lalaki. Sabi niya gusto na niyang makipaghiwalay, gusto niyang maging malaya. Malaya matapos ang lahat ng ininvest ko sa kanya? Hindi ako pumayag. Hinding-hindi. Ang plano ng pagpatay ay nagsimulang mabuo mula noon. Ang biyahe sa Bukidnon ay isang patibong na kanyang plinano ng perpekto. Ang konsepto ng prinsesa ng tribo ay dahilan lamang para madala si Clara sa liblib na lugar. Noong gabi bago ang krimen sa hotel, sinubukan niyang lapitan si Clara pero tinanggihan siya nito ng harapan. Iyon ang mitsa. Kinabukasan ng umaga, dinala ko siya sa gubat na iyon. Sabi ko gusto kong kumuha ng nude photos bilang personal na remembrance. Nag-alangan siya, pero pumayag din sa huli. Sa isang tahimik na lugar sa tabi ng ilog, matapos kumuha ng ilang litrato, ang hayop sa loob niya ay nagising. Sinunggaban niya at tinangkang gahasain si Clara. Nanlaban si Clara ng matindi. Kinakalmot niya ako, kinakagat. Doon siguro kumapit ang fiti ko sa kuko niya. Matapos ilabas ang kanyang pagnanasa, sinubukan niyang suyuin si Clara, nangakong ibibigay ang lahat basta't hindi siya nito iiwan. Ngunit ang nakuha niya ay umaapaw na galit. Dumampot si Clara ng bato sa tabi ng ilog, ipinukpok sa ulo ni Beste, at sinubukang tumakbo. Ang hampas ay hindi sapat para mapabagsak siya, pero nagawa nitong gisingin ang tunay na demonyo. Dahil sa pag-atake at takot na mabunyag ang krimen, nagdilim ang paningin ni Beste, hinabol at sinabunutan si Clara, kinalagkad pabalik at inilubog ang ulo sa malamig na tubig ng ilog. Nagpupumiglas siya. Nakakatakot. Pinigilan ko siya hanggang sa lumambot ang katawan niya. Ikinuwento niya ang karumaldumal na detalye ng walang emosyon. Matapos ang pagpatay, nilamon siya ng takot. Kinalagkad niya ang bangkay ni Clara sa loob ng tent, binihisan ng bara-bara. Ginamit niya ang tuwalya para linisin ang lahat ng bakas, sinubukang lumikha ng peking crime scene. Pagkatapos ay nag-impake, sumakay ng motor, at humarurot papuntang airport para bumalik ng Maynila. Iniwan niya ang pinakanakatatakot na obra, tinang kanyang buhay sa gitna ng tahimik at malamig na gubat. Ang pag-amin ni Beste Gonzales ay nagbunyag ng buong mapait at brutal na katotohanan ng kasong ito. Ang paglilitis na isinagawa sa Regional Trial Court sa Bukidnon ay umagaw ng atensyon ng publiko sa buong Pilipinas. Sa harap ng hindi mapasusubali ang ebidensya at sa mismong pag-amin ng salarin, ibinaba ng korte ang pinakamabigat na hatol kay Beste Gonzales. Reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong ng walang parol para sa kasong murder, Article 248 ng Revised Penal Code, at karagdagang parusa para sa kasong rape, Article 266D. Ang mabigat na sentensyang ito ay kabayaran para sa kanyang krimen na hindi makatao at nagsisilbing babala sa lipunan. Salamat sa pagsama sa paglalakbay upang mabunyag ang kasong ito. Ang trahedyang sinapit ng modelong si Clara Tolentino ay nagwakas na. Ngunit, ang aral na iniwan nito ay napakalalim. Huwag kailanman ipagkamali ang tunay na pag-ibig sa obsesyon na hindi malusog. At huwag kailanman ipagpalit ang dignidad para sa paghahabol sa material na bagay na panandalian lamang. Sa likod ng kinang ng kasikatan, maaaring may patibong na nakamamatay. Ito ay isang mahigpit na paalala sa ating lahat. Magkaroon ng lakas ng loob na umalis sa mga relasyon